Okay, so supposed to be ang preaching natin ngayon is about Valentine's. Taon-taon naman yan na yun ang issue. Kaya naman bawat preacher, bawat nagpipreach, discipline sa atin na kahit gaano kaganda yung preaching, kung hindi naman angkop sa occasion, minsan hindi rin maganda. Kaya lang minsan may plano rin tayo na preaching. Kung pinag-pray mo, maramdaman mo, being a preacher, maramdaman mo kung yan ay kalooban ng Panginoon o hindi. Hello po? So, kailangan pa rin natin isundin kung ano yung conviction at kung ano yung gusto ng Diyos na preaching. However, dahil po iba ang gusto ng Diyos, gusto ko lang sabihin na lahat po ng Bible Baptist sa buong mundo, wala pong nagsiselebrate ng Valentine's Day. Kapag nakasalubong mo yung isang Christian at sasabihin, Happy Valentine's, pag sinabi, medyo may pagka-liberal pa rin. Totoo po na merong sinasabi na araw ng mga puso. Kaya lang, totoo na yan sa Biblia kung ano yung araw ng mga puso, dalawang bagay yan. Una, sa medical, ginagawang araw ng mga puso ang lahat ng mga nakasurvive sa heart failure, heart problem. Hello po? Hello? Pagdating naman sa spiritual, pag sinabi mong araw ng mga puso, kung ano yung araw na ginago ng Diyos ang buhay mo, nag-start sa puso, kasi nasa Biblia din naman create in me a new heart. Kung kailan create ng Diyos yung new heart mo, yun ang araw ng puso sa iyo. Sino po? Hindi rin maganda kasi dalawa ang pinanggalingan talaga ng araw ng mga puso. Sa medical, ginawa nila ito na pagsiselebrate sa lahat ng mga tao na gumaling sa sakit sa puso. Pero sa spiritual naman, ang application nito dapat kung kailan binago ng Diyos ang puso mo. Kasi originally, ang sabi ng Biblia, ang puso deceitful. Kasi kung saan nagagaling emosyon ng tao, galit, stress, sa puso yan. Hindi dapat sa mind. Kapag sa mind yung stress at galit, delikado na. Wala nang paraan pa. Wala nang kukontrol sa buhay mo. Kaya nasabi ng Biblia, ang heart is deceitful. Kasi, sa previous preaching natin, heart is the battleground between evil and good. Ano po? Nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ang nakatira sa puso mo, evil spirit. Kaya nga marami tayong nahuhuli, nahulakor, mga mamamatay tao, kagaya ng isang anak na hindi niya namalayan dahil salitang-salita ka ng nanay na gano'n na lang konti kabama dito namatay. Laking pagsisisi na anak niya ito. Pero wala na. Lagi nang sinasabi, mahal ko nanay ko, bakit kaya kapag meron akong nayawan, hindi ko makontrol yung galit ko? Bakit? Demonyo ang nasa puso. Hello po? Ngayon, pag Kristiyano ka na, kung kailan ka tumanggap sa Panginoon, pag si Kristo ang nasa puso mo na, wala ng demonyo. Ang demonyo ay nasa labas lang. Nasa tabi mo. Kaya masabi ng Biblia, the devil is like a roaring lion looking for someone he devour. Ay, ibig sabihin, ang demonyo nasa tabi mo na. Palagi kanyang tinutokso. At kung bumigay ka, siyempre gagamitin kanya. Pero hindi na makapasok sa loob. Kaya, pag sa divine philosophy, hindi ako naniniwala na merong anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos na nagdi-demon possess. Pero,
pag sinabi natin demon possessed, hindi lang naman yung mga bali na nagganon-ganon ang demon possessed. Kahit ngayon, kahit ang tao, possessed ka pa rin ng demonyo. Bakit? Ayaw mo maglingkod sa Diyos. Bakit? Wala kang desire maglingkod sa Diyos. Wala kang desire makinig sa salita ng Diyos. Wala kang desire punta ng Diyos. Possessed ka pa rin. Hindi lang grabe. Sa araw na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, umalis na yung evil spirit ang nakatira sa puso mo, Jesus Christ, through His Spirit. Hello po. Kaya lahat ng mga Kristiyano, ang Spirit ang nasa puso natin. Being human, being unperfect, nagagalit tayo, pero after an hour, nawawala. Hello po. Hello. Yan ang pagkakaiba. Pero kapag hindi ka Kristiyano, kagaya yung awit, may awit, sabi ng demonyo, bakit ang tao, pag nagkasala, ako lagi ang sinisisi? May awit din ng demonyo. Talaga naman eh. Merong awit, anong awit na noon nung nag-start pa ang classic awit ito? Gusto kong bumait, hindi gumagawa. Diba? Ito yan. Gusto mong mabait, bumait, hindi mo magawa, bumait. Bakit? Possess ka ng demonyo. Hindi ako naniniwala na ang totoong Kristiyano maging possess ng demonyo. Bakit? Sabi ng demonyo, ang mga anak ng Diyos na sinasabi, pag nagkasama sila, ako ang nasisisi. Tapos, oo, kasi ikaw ang gumagawa ng masama. Hindi, sabi ng demonyo, hindi ko sila pinoses. Talagang tamad sila. O, tingnan ninyo, may point ng demonyo. Hello po. Kaya iba talagang mga anak ng Diyos. Kaya lang, hindi tayo nagsiselebrate ng Valentine's Day. Kasi alam naman natin, diba istorya ni Valentin? Nagbilanggo lang si Valentin, kakasasana na nagbilanggo. Kaya nagpadala na lang ng kalahating puso. Kung galing kay Valentin, ang kasiyahan mo, hindi maganda. Kaya mag-isa, frustrated sila sa Happy Valentine. Ho, ayaw ko yung Valentine's. Gusto ko yung God's heart, hindi Valentine's. Hello po? Pero kapag hindi naman Kristiyano, huwag naman natin silang pahiyan. Kasi hindi pa nila alam. Pero kapag Kristiyano ka na, sasabihin sa inyo yan, ay ganun ba? Hello po? Pero hindi yan ang pag-usapan natin ngayon. But however, we touch about it kasi sabi nila karawan ng puso. Pero ang pagbago ng puso, pagmamahal, ay hindi dahil kay Valentin, kundi based sa salita ng Diyos. Hello po? Okay, ito ang pag-usapan natin. Everybody stand up please for the scripture reading. Yung scripture reading, tapos natin. Basahin natin ulit. Basahin natin. Okay. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na aming pag-aralan ang iyong salita. Hinihilig ko po, i-bless ko na yung salita na aming pag-aralan, kaya natin ang nakikinig. Hinihilig ko rin ang iyong banal na Espiritu ang kumilo sa aming puso at na-enjoy natin ang nakikinig sa iyong salita. Hinihilig din namin na ang lahat na nakikinig sa live stream, kayo rin ang mag-bless sa kanila. Sa panganidalayan sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, basahin natin muna yung Romans chapter 12 verses 1 to 21. Pero nabasa kanina. Okay, basahin lang natin ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies
a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Thank you, Sita. So, dito tayo ngayon, gawin natin itong series. Pag hindi natin nakayang tapusin, i-series sermon natin. Sermon about the attitude, behavior of spirituality. Inuulit ko po, iba ang attitude or iba ang behavior ng mga taong spiritual. Pag sinabi kong spiritual, it does not mean perfect. Kasi wala namang perfect. Wala namang taong hindi magkakasala. Walang taong hindi nagkakamali. Kaya nga lamang, may pagkakaiba ang spiritual. Pag sinabi natin spiritual, unang-una po, pag sinabi spiritual ka, inuuna mo yung mga bagay para sa Panginoon. Lagi kong iniisip yung mga spiritual things. Halimbawa, magsweldo ka. Pag magsusweldo ka, anong unang isipin mo? Wow, makaka-order na rin ako sa Shopee. Ganun ba? Hindi. Pag spiritual ka, oy, sal, tights mo na. Pagsuot mo na. Siyempre, iniisip ko yun. Pero po, pag ikaw naman ay nakikipag-away, hindi agad yung makaganti ka. Unang consider mo, Lord, sana po, tulungan mo ako, hindi ko ito papatulan. Iniisip ko yung testimony mo. Saan ka man pupunta at meron kang gagawin, palagi mo iniisip na kakaya sa Panginoon. Ano po? Kasi spiritual ka. Pag Sunday, anong isipin mo ng Sunday? Of course, sa church. Pag may bisita ka, dalhin mo sa church. Hindi yung bisita ang dahilan mag-absent ka. Malay mo, baka yung bisita mo nasa iba. Kahapon, ay week nito, sobrang maraming namamasyal. Enjoy sila. Pero pagdating sa church, nahihirapan. Kapag spiritual ka, inuuna mo yung mga bagay para sa Panginoon, para sa kailangan ng kaluluwa mo. Hello po? So, yun ang ibig sabihin ng spiritual. Pag spiritual ka, may mga bagay na nagagawa ko na hindi nagagawa ng iba. Kasi meron tayong dalawang uri ng Kristiyano. Merong spiritual at merong carnal. Sa pagkaaral, parehong saved ang mga ito. Pero kapag sinabi natin spiritual, 75% ang isip mo. Investment mo sa langit, investment mo sa kaluluwa mo, pag-aalaga mo sa kaluluwa mo. Ang carnal, kalahati. Yung isip nila, makamundo, isip spiritual, ito yung sinasabi ng Biblia na carnal. Kaya nasabi ni Apostle Paul, there are things that I want to do, but I cannot do. And there are things that I do not like to do, but I'm still doing them because of this flesh. Ang ibig sabihin ni Apostle Paul, kapag carnal ka, may mga bagay na gusto mo gawin, hindi mo nagagawa, may ayaw mo nagagawa mo because of carnality. But ang carnal, sila ang laging tinapalo ng Diyos. Hello po? Pangalawa, wala silang na-expect na gantimpala sa langit. Ang spiritual, maraming pagsubok, pero kapag ikaw ay dumaan sa Christian bookstore meron din naman Christian bookstore. Sabi ko, sige, magbigay ako ng preaching, pero wag ninyong ibinta. Wala silang sagot. So, siyempre, advice rin natin sa lahat ng missionaries natin, kahit anong pabal, kahit anong suggestion, kahit anong instruction,
hindi ito effective hanggat hindi maging spiritually alive ang mga members. Kaya nga sa atin, ang ino-offer natin, mga vitamin C na hindi nakakapsit sa tiyan, mga organic. Ngayon, sige, you take vitamin C and vitamin B within the stomach. Pero bakit? Nung umihi ka, niya ngayon, lumipya. Hindi na kumaanda ang kanyang bone marrow. Ang bone marrow natin, ito yung responsible na nagpo-produce ng red blood. Iba ang, pag sinabi natin BP, pressure lang yun, yung pagtibok, pagdami ng dugo. Kung bakit delikado, di mas maganda sana yung circulation ng dugo na pagtibok ng puso para mabilis, hindi. Maraming puputok na ugat. Pag sa heart, pumutok yung ugat, heart attack. Pag sa brain pumutok, stroke. No, nakuha nyo. Kaya hindi pwedeng masyadong mabilis. Masyadong mabilis ito kung sobrang mataas ang bad cholesterol natin. Ngayon, yung hemoglobin naman, yun yung sukat talaga ng blood natin. Mga vitamin D ang kailangan vitamin D ang nakakatulong sa mga ito. Ngayon, kahit anong vitamin, kahit anong gamot at hindi tatanggapin ng katawan, wala ka ng pag-asa. Ganon din ang kaluluwa natin. Ang gagandang preaching, matapang na preaching, mga ano to? Yung preaching na halos aatlusan ka, hindi pa rin kumiti, may problema sa kaluluwa mo. So bakit tama naman, may sakit ang kaluluwa mo, at yun ang dapat natin bigyan ng pansin. Pag may sakit ang kaluluwa natin, napapansin natin, para malayo ang feeling natin sa Panginoon. Hello po? Hello? Pag malusog ang kaluluwa mo, masarap kumain. Ang tao, masarap kumain, masarap matulog, para bang wala kang sakit. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Malutaya ka talagang sakit. Ganon ang kaluluwa. No po? At ngayon, tayo pa rin ang responsible sa ating kaluluwa. So kapag sinabi natin spirituality, marami talagang good points pagdating sa spirituality. Marami rin naman nagpupos na Christians, what are the good results, good effect of the spirituality. Marami po. Nagkapasalamat pa rin tayo, may mga masipag na kahit ang sama-sama ni FB, pwede pa rin gamitin na mag-post ng mga spiritual things. Pero pagdating sa preaching, okay din naman yon. Pero sa preachers, mas maganda, kayo ang gagawa ng iyong sermon. There are a lot of good quotes about the effect and results of the spirituality. They are very encouraging. Pero practically, based on the scriptures and our experience, pag sinabi natin practical, based on the scripture at sa ating experience, ito kuminsan, pag ikaw ay kumukuha ng doctorate at meron kang article na gagawin, bukod sa salita ng Diyos, bukod sa mga libro na binasa mo, kailangan ka rin lumabas at mag-interview ng mga tao. Hello po? Yun, sa amin na nag-doctorate, ganon talaga. Kahit sa ganon. Mag-interview ka. So maraming ngayon, pag sinabi mong practical, yung nakuha mong sagot sa mga tao, yun ang gawin mong article. Kaya itong nakuha natin. Based on the scriptures and based in our experience, we can prove to ourselves. Bakit nawala? We can prove by ourselves. We can prove by ourselves. Supposed to be yan. We can prove by ourselves that when we are spiritual, we can do
the families. Sa lahat ng mga na-interview natin noon, sa bagay, based sa US, sa mga tao doon, marami naman tayo na-interview, Amerikano, Koreans, ano pa namigit natin doon, Indonesians, may Pilipino din. Ang mga Pilipino pag in-interview mo, talagang nagpapakitang magaling. Yung mga foreign, talagang, well, I'm sorry, I'm just a little nuts about it, but what I feel is like this, you know. Of course, pag Pilipino, of course, like, ano, lalo yung mga Pilipino sa Amerika. But, we can prove by ourselves that we can do the following. Okay. Ano natin? Tayo, ikaw mismo, ako, yung iba, pati kayo. Pwede nung sabihin, hindi sa akin, yung gano'n. We love to serve God and we enjoy serving Him. Hello? Hindi nyo ba na-experience yan? Sa akin, na-experience ko yan. Kapag ikaw ay spiritual, unang-una, mai-enjoy mo ang maglingkod sa Diyos. Hello po? Spiritual ka eh. Pero kapag carnal ka, pag merong piyesta, pag merong anong okasyon sa labas, meron sa school, wow, nai-enjoy mo. Gusto mong mag-participate, islam ka doon. Pero pagdating sa church, nahihiya ka, wala kang interest. Bakit? Carnal ka. Pag spiritual ka, pag may young people fellowship, gusto mo. Sa mga members naman, at yun ang gusto natin isipin. Bakit yung mga girls, mga misses, pag may fellowship, meron sila. Bakit boys wala? Kasi spirituality yan. Kaya, pag spiritual ka, maramdaman mo, pilitin mo, ma-enjoy mo ang maglingkod sa Diyos, hindi ka pinipilit. Sa mga young people, hindi kailangan gisingin mo, hoy, gising na, linggo ngayon. Pag spiritual ka, ikaw mismo ang kusang babangon. Hello po. Na-experience mo yan, lahat tayo. Ma-enjoy mo. Pero pag hindi mo ma-enjoy yan, of course, carnal ka. Wow, carnal pala ako. Bakit wala akong ganong feeling? Number 2, we are not interested in worldly or social affairs. Sabi ko noon sa post, siyempre, estudyante ka, siyempre, teacher ka, wala kang magawa. You need to participate by compliance, but not by desire and interest. Hello po? Kasi kailangan gawin mo, nandun ka eh. Pag spiritual ka, pag may seminar linggo, ayaw mo sana, pero wala kang magawa. Nasa gobyerno ka. Pero hindi yung excited ka na mag-absent sa Sunday. Kasi kapag ikaw ay spiritual, wala kang interest yan. O, tingnan ninyo, nakita ba ninyo na God knows, nanood ba ako ng okasyon tungkol sa mga Valentines? Wala. Dahil hindi tayo carnal, spiritual tayo. Sa spiritual occasions, na yun ang gusto natin, compare sa mga worldly affairs. Hello po? Hello po? Naramdaman niyo ba yung ganyan o hindi? Bakit wala akong feeling na ganyan? Bakit gusto nyo? Pastor Chris, nakabahay na, pero loan po yun. May chismis na sinasabi na ko si Gayoto, yung naipost kasi yung house placing. Akala naman yung mga kontrabida, wow, saan kinuha ni Gayoto ang pera? Milyon-milyon yung itsura ng bahay. Hindi nila alam, loan yan. Ay, paano kung ma-approve yung loan naman ni Martins? Akala nila, hindi ba basta importante, wala tayong ginagawa. Basta ang importante, hindi totoo ang sinasabi. Hello pa, pag magkaroon na naman ba ni Martins, yung umalis na tignan ninyo yung kwarto ko.
Nandyan si na Pastor Chris, kasi nag-iba yung bahay, lumipat ako sa XA na ganito lang ang bintana. At ang katabi niya, mga simento, mga bata, mga working area. So ganon. Pag nag-aircon ako, wala akong maano. Kaya lang ayaw ko yung laging aircon. So, ilang buwan ba ako tumira doon? 6 months yata, or 1 year. Sabi ko, bakit ako lang yung ganito, tinitirahan ko ang init-init. Ang ginawa ko naman, nagtubawa ako ng bahay, kasi mas matibay ako kasi yung mag-ina. Kaya nagpagawa tayo ng resort dyan, nagiging guest room. Ito, makatapos ng bahay. Nung umalis si na Pastor Chris doon sa grade 6, doon ako, kaya naglipat kanya ng gamit, kaya nakakapagod. So sabi ko, pag matapos yung bahay, maging grade 6 na yun. So, para siyempre, tinitingnan natin ito, grade 6 graduating niya, dapat comfortable sila. Ano po? Kaya ganon, marami pa rin nagsasabi na tahimik lang daw ako, pero sa totoo lang, totoo daw, milyon-milyon ang pera ko. Hindi totoo yan. Alam ko natin, alam ni Tuna, alam ni Cristel, yung support na nanggagaling sa abroad na para sa akin, ang mind ko kasi, ang mindset ko kasi is mission. Kaya pinadala ko lahat. Pinapadala ko sa mga missionaries natin. Ano po? Hindi balik, kaya naman Chris ang mag-load at doon tayo pitira. So naramdaman ko, pag ako'y nagtatrabaho, pag nawawala yung spirituality, kunting bagay lang nagagalit ako. Halimbawa, akurado ako. Tapos yung aso ni Marie Chris, si Ilocano, yung aso ni Marie Chris, isa ka pa, isa ako, ganito ka. O sabi ko, kung aso yun, naglalambing lang yun, bakit? Kulang ako sa spiritual, Lord. Kapag maging spiritual ang tao, pisit ka, mabait ka. Sino po? Pero pag nawawala yung spirituality mo, bugdotin ka, lagi kang galit, wala kang, hirap magtagal, awat si anos mo, wala kang patience. Kaya iba ang feeling ng tao kapag ikaw ay spiritual. Mapagtiis ka, naayos ka, considerate ka. Nagkakaproblema kung paano nalipat. Tapos pag may problem sa school, siyempre, pag alam ni Kristen, pag pagod na ako, pag tumanon na ako, ang daming problema, isipin niyo pa kasi ano kaya ninyo yan? Ano, pag mamaya, kaya nga sila lumalapit sa iyo hindi nila kaya yung problema Kaya tinawag ko si Kristen at saka Gina. O alam niyo, pag may nagpo-complain, may kaso kasi sa school, na may isang bata na sa tingin natin, pag-spell, siyempre pag-spell yan. Kapag ang bata, kahit gaano kakulit yan, kahit umiiyak yan, kahit ano, wag lang mananakit. Pag violent ang bata, medyo dalawang bagay yan. Special o ano. So, siyempre, tapos, siyempre yung parents, nagko-complain, bakit tinanggal? Pero ang ginawa naman nila, may process naman, yung mga batang sinaktan, mga parents, nag-complain muna. Tinawag yung parents, ginawa ni Kristen at Gima, tinawag yung parents, nag-usap sila. Siyempre, ang sabi ng parents, kung ganong violating, at wala sa napag-aaralan dito, sayang din ang tuition din. Dalhin natin sa SPED. Kasi meron silang specialization sa SPED. Dito, wala. Ngayon, okay naman yung mother yata, pero yung lalaki, salita ng salita. Ayaw ko yung
pinoproblema ko yung aking pamangkin na dinodol ako. Tapos, may mga ganun ulit. Ganun na naman yung isip ko. Sabi ko, presidente ka kasi, kaya lahat ng problema i-absorb mo, para kang hindi professional, sabi ko sa sarili ko. Okay, ganito yan. Tinawag ko ulit si Christian at Yuna. Kapag yung parents, tinanggal mga estudyante at nagpo-complain sila, huwag kayong masaktan. Magpapasalamat kayo. Kaya masama ang loob nila, hindi sila makakahanap ng ibang school na kagaya ng school natin, ayaw nilang ilipat. Kaya challenge yan sa inyo. Hello? Siyempre, si Jiva mahiyain. Ayaw na yung ano. Kaya siyempre, challenge yan. Kaya ginawa ko naman sa sarili ko, wag kang mag-problema, challenge yan. Gusto nila yung school. At sabi pa, if you do not have the legal ground to revoke my child, I will complain to the inspector. Sabi ko naman, kina Christian at Yuna, huwag kayong patakot. Bas lalo, wala tayong license, wala tayong permit para sa special children. Sabihin mo sa parents, sige, kung kakasigit ka, tignan mo, baka kami mas lalong tanggalin, ibig na bigyan pa ng consideration. Ano po? At isa pa, ang sabi, wala pa ka-refund sa tuition kasi nag-full sila. Sagot daw ng Christian, wala. Sabi ko, ikaw naman, talaga naman may discount yan. Kung ano yung buwan, yun lang ang babayaran, refund mo naman talaga yung 3 months. Ano po? Kaya ganyan talaga, kapag spiritual ka, madaling magsilga ng problema, pero kung hindi ka spiritual, aborido ka, at kurot, natabugin mo ang awalan. Pag spiritual ka, ayos. Ang problema, gawin mo hamon. Sabi ko, ganyan ang gawin ninyo. So, may sulat ulit. What is it that your ground to revoke my children is based on chismis outsiders? Kaya ganitong sagot yan. Yung mga nagpo-complain kasi ng mga magulang, huwag yung salita ng salita. Gumawa sila ng petition para may ground ka as principal. At gumawa sila ng petition, so safe ka. Hello po? Hello po? So, ayaw ko kung nakapagawa na si Christian. Kasi, yun naman ang gagawin. Kapag sinabi na ano naman, pwede rin naman, nabigyan pa rin ng consideration, depende sa teacher. Kaya siyempre, yung adidate ng mga parents na nasaktan at yung observation ng teacher, yun ang kailangan pag may mga problems na ganyan. Minsan naman may mga parents dito na kinakausap natin. Sabi ko sa kanila, minsan kasi tayo mga parents, gusto natin yung pride. Kahit may pride, halimbawa ako, kami, bilang school owner, yung aking apo, dapat mag-honor yan, kahit hindi magaling sa studying, pero hindi natin gagawin. Kung sino mo yung apo ko sa pagkulilat, ay wala tayong magawa, yun ang kanyang kaya eh. Ibaba natin yung pride, tanggapin natin ang katotohanan para sa kabutihan ng bata. Pilitin mo yung bata, hindi kaya. Anong gagawin natin? Siyempre, ang curriculum natin dito, ako ang gumawa ng curriculum based on American and 50% based on American curriculum. Ang American curriculum, huwag kang magturo ng A, B, C, D, E, F, G, H, I, D. Kaya yung sa Pilipinas, bata, magbasa, mga bata, children, will read A, B, C. Kaya nag-memorize yung bata, A, B, C, D, E, F, G. Hindi. Sa Amerika, pabasa mo muna yung A hanggang sa ma-recognize, pasulat mo bago ka pupunta sa B. Kahit bisim born na sa siya, importante, mabasa niya, alam niya, ma-recognize niya. So, yan ang curriculum natin dito. So, advanced tayo. Hello po. Ngayon, kahit gusto natin, sabi ko sa ibang parents, kung hindi kaya ng bata, mas, kasi may mga bata na ang kanilang brain ay napagod,
pag hindi kaya, mag-give up na yan, mas lalo hindi punta sa school. Kaya yung aking apo, pag absent, pagpilitin, lalo na yung nursery. Kasi pag na-involve sa kanilang isip, ang pag-aaral pala ay pagpapahirap. Hello po? Pero kapag high school ka na, college ka, natural lang, kailangan maghirap ka. Pero kapag mga bata pa, hindi ka. So ganyan, kapag spiritual ka, mapagpilis ka. Kaya kailangan natin iba talaga spiritual. Siyempre, halimbawa, ng staff natin, bakit kaya prayer meeting wala sila? Bakit? Wala naman kahit isang staff. Ay nako, kurang na sila sa spirituality. Pati nga principal, wala. Pati principal, wala rin. Yun na ang sagot doon. Hello po? Hello? May sakit spiritual. Yan. Medical person and everything. Ang pinag-usapan pa rin natin, ano ang effect, ano ang good results ng spirituality. Diba, lisero-sero mo dito. Kaya, intro pala natin. Number 4, ang sinasabi ko, yung nararamdaman ko, nararamdaman mo, at nararamdaman lahat ng mga tao. When we are spiritual, we become kind and understanding. Hello po? Amen. Meron bang mag-uunti sa inyo? Bakit ako? Kahit lasing ako, maunawain ako. Meron bang nagsasabi ng ganyan? Wala yan, hindi totoo yan. Meron isang lasing. Pagdating niya sa bahay, lasing bakit kumahari nandito ka? Oo, namasyal ako, sabi ng asawa. Buti namasyal ka. Habang wala pa yung asawa ko, ang totoo mahal. Ikaw ang mahal ko. Hindi yung asawa ko. Napasubo lang ako sa asawa ko. Yung talagang totoo. Ang ginawa ng misis, kumuha ngayon ng iba. Ano? Ako yung asawa mo! Nabukutuloy. Hello po? Ay lasing eh. Meron bang lasing spiritual? Wala. Sabi nila, hindi. Ako, pag nakainom ako, iba eh. Masaya ako, maniwala ka. Ang lasing naghahanap ng kahawayan. Ang tao spiritual, mabait ka, maunawain ka. Amen po ba? Pero kapag karnal ka, wala. Nawawala yung kabaitan mo, para kang hindi Kristiyano. May iba-ibang attitude ayon sa pag-aaral sa abnormal psychology. Sa personal attitude, magkakaibang attitude natin. Merong tukatif. Salita ng salita, salita ng salita. Pero, wala sa puso, dito lang sa bibig. Kasi, attitude na yan, lahat. May mga tao naman na silent type. Pero sa atin, mas gusto ko pa kausap yung salita ng salita. Pero yung silent type na, alam mo ba kung ano iniisip yan? Delikado yun. At least yung salita ng salita, alam mo, baka mapatay ka, sabi, at least amat mo, yung hindi nagsasalita, pinapagalitan mo. Gumaganon. Pero kanya-kanyang attitude yan. May mga tao na tamad magsalita. May mga tao naman na ang pagiging chismosa, hindi sa attitude yan, nasa spirituality yan. Pag carnal ka, gusto mo manira ng tao. Pag spiritual ka, gusto mo tumulong ng tao. Hello po? Hello? Pag spiritual tayo, understanding ka. Naunawaan mo yung kahinaan ng tao. Halimbawa, si Jerry, nag-isa dito, habang wala tayong caretaker dito ka, siyempre napapagod yan. Nagtatrabaho sa project. Lagi kong sinasabi sa kanila kay Richard,
Then ikaw pastor ka, missionary ka. Si Richard naman pastor, missionary din. At pinagtrabaho kayo doon sa bahay, hindi naman sa church. Pag ang prinsipyo ko kasi, kaya kapag naging senior pastor kayo, sabi ko sa kanila, mahalin ninyo ang mga alagad ng Diyos. Mag-hire kayo ng mga laborers at ng spirit. Pag pinayaran ko sila, kayo pa kayang alagan ng Diyos, hindi ko babayaran. Kaya kagabi ba, nung Friday, sabi ko, pay sa kanila. Siyempre, kung anong sweldo yung scale, yun ibibigay ko kay Richard. Yung labor naman, siyempre si Jeremy, labor pa. Kaya yung araw yung binayaran natin. Jeremy, first time mo makahawak ng pera na ganyan, pambayad ko ng utang. Paano ka nakautang? Inutangan ng mga members mo sa Abra? Hindi uminig. Pero at least, mga manggagawa yan. Si Brother Romel, Christian, bigyan mo rin ng sweldo yan. Pero kapag sa church ang trabaho, sabi ko, huwag kayong maghanap ng sweldo sa church ito. Sabi naman nila, of course. Hello po? Kasi spiritual kasi ako kaya sinwendohan ko sila. Meron isang mga pastor na nagko-complain sa kanilang senior pastor. Binibigyan daw na 2,000 na support monthly. Pero ang ginagawa niya, tinatawag sila na magtrabaho ng 2 weeks. Parang kapalit yung 2,000 na nibigay. Huwag naman. Yung mga alagad ng Diyos, yung binibigay mong support nila, tulong yun. Kapag pinagtrabaho mo, binabayaran mo yung unbelievable, yung tao ng Diyos bakit? Mas mabibless ka pa kapag yung tao ng Diyos nagtrabaho at binigyan mo. Hello po? Okay. Number 5, we also have that strength to fight temptations. Pag ikaw ay spiritual, natural, meron kang lakas na lumaban. Tukso yan. Halimbawa, tumawag ang ating pinsan, yung San Father in faith ko, at siya rin ang nagbaptize sa akin. Pinag-usapan namin tungkol sa mga support sa Amerika. Sabi ko sa kanya, alam minsan, mas privilege ako kasi sa Amerika ako nag-aral ng doctorate ko. 4 na doctorate sa Amerika. Maraming offer. Yung isang nag-offer, doon kasi pag meron ka ng 4 na doctorate, you are considered as special. Pag isa, ordinary doctor man ang tawag nila. Siyempre, kahit nga sa medical, pag nag-specialization ka, special ka. Pero kapag wala, kaya kapag sinabi natin medical doctor, pag sinabi ng cardiologist, may specialization yan. Hello po? Ngayon, sabi ng courier sa atin, we are looking for someone coming from the Philippines to represent our school and our church in Northern Philippines. We will give you 7,000 monthly, 5,000 is your support, 2,000 monthly is for the management. At kwentahin mo yung 5,000. Sa atin, kahit sino ang tumulong sa atin, basta walang condition at walang string attached, tanggapin natin, walang problems doon. Halimbawa, ibibigyan niya yung support and condition lang, magre-report ako saan na po tayong pera. We are ready to do it. Pero, nung sinabi niya, you sign our statement that even infants, we will baptize them. We practice infant baptism. Mula noon,
kinontra ko ang turo na yan kasi walang infant baptism sa Biblia. Jesus Christ was not baptized when he was a baby. He was just brought to the temple for child dedication. Hello po? Kaya hindi ko tinanggap. At kung karnal ka at pera lang ang mahalaga sa'yo, tanggapin ko na yun. Di kunyari, halimbawa, sino ganyan natin baby dyan, lagyan mo natin yung chipot, ganon natin, picture. Isend ko, may support ako. Sabi ko sa first cousin ko, sabi ko, insan. Sa atin talaga, maraming pastor na galit sa atin, pero mula noon, hindi ako perfect, marami akong kasalanan, pero pagdating sa pera, ayaw ko. Ayaw ko yung nagsisinungaling, basta nakakuha ng pera. Kahit anong itsura ng kapilyan namin, itsura ng sasakyan, buhay namin, basta honesty. Yun dapat ang tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. Hello po? Hindi ko tinanggap yun. Ang nakakalungkot, marami ngayon, mga pastors na nagre-report sa Amerika, sa pinsan ko. Nung nag-aaral ako sa Amerika, every Saturday, namamasyan kami. Pag walang klase, Sunday, pumupunta kami sa mga churches. Ang unang pinupuntahan ko, pupunta ako ng bulletin board, sinisilip ko. Missionaries to the Philippines. Wow, tingnan ko yung report. Yung isang galing ng Ilocos, wag natin pangalanan. Missionaries, supporting 80 missionaries. Wow. Pero hindi ako nasanay na naninira sa kapwa pastor sa mga manggagawa sa 80. Kaya nga, tignan ninyo, nung last na nagpunta kami doon, ang gaganda ng building, balik-balik ang sasakyan, ayaw ko yung ganong buhay. Nagaling sa kalukuhan. Buti pa ang harvester, meron tayong 45 missionaries. Pero yung mga pastor na ito, meron silang mga missionary, 4 lang, pero ginawang 80. Kasi yung support ng mga missionaries na yun, hindi pinibigay, pinukuha nila. Yun ang ayaw nila. Kaya sabi ko sa pinsan ko, yun talagang sabi na sa akin, salamat atin ko. Nag-i-encourage ako, salamat sa honesty mo. Oo, hindi tayo perfect. Marami tayong kasalanan, pero yung pagtanakaw sa pera, ayaw kong gawin. Kaya dapat tayong ng anak ng Diyos. O tignan ninyo, ay compare natin. Si David, nagkaroon ng adultery na case, bakit hindi siya pinatay ng Diyos? Pinatawad. Si Ananias at Sapphira, nung nagsinungaling pagdating sa pera, bakit kinarusahan sila ng Diyos hanggang sa namatay? Alam niyo, ang pera ay sensitive na kaso yan sa Panginoon. Mahirap magsinungaling pag pera usapan. Gusto ng Diyos maging honest tayo. Hello po? We also have that strength to fight temptation. Pag spiritual ka, hindi ka basta-basta nasisilaw sa pera. Pag spiritual ka, hindi ka basta-basta nasisilaw sa anumang opportunity na nakakasila sa pananampalataya. Hello po? Kaya mahalaga ang spirituality ng tao. Number 6, we became gracious and merciful to the needy. Ang nakakalungkot, marami na tayong tinulungan na mahihirap. Mula noon hanggang ngayon, may natutulungan tayo na kapag wala na tayong ibigay na tulong, wala na sila sa church. Nakakalungkot na dahil lang sa tulong, kaya sila nandito sa church. Ang sabi sa Biblia, ang tutulungan natin mga tao, yung mahihirap, naghahanap buhay, naglilingkod sa Diyos, naghahanap buhay, masipag, kapos na kapos, yun ang tulungan. Huwag yung tamad na punta ng church, tamad maghanap buhay, ang gusto mo, bigyan mo na lang ng pagkain, hindi ka ma-place dyan. Hello po?
Church, ito hindi tayo DSWD. No? Kaya nakakalungkot lang na marami akong kamag-anak na humihingi. Mga young people, ang tinutulungan ko paminsan-minsan, yung mga nag-aaral na masipag. Kaya meron akong lesson na napag-aralan. Yung nahihirap na members natin, binibigyan mo lang yan ng pera, tool out. Wala sa responsibility, wala. Kailangan willing siya na punta sa church kahit maglinis. O ngayon, may pumupunta dito na pinaglilinis natin kahit 2 oras lang, 3 times a day, nagbibigay ako ng 1,000. Kasi members yan, masipag nagtatrabaho. Pero kung walang trabaho, tamad, hindi ko tutulungan yan. Mas maganda pa rin kapag ikaw ay tinutulungan, magtrabaho ka. Pagdating ng araw, ikaw, hindi ka nakarating ng ganyan. Pag hindi dahil sa tulong, pwede mong sabihin, huwag kang magsalita dahil nagtrabaho ko rin ako, pinaghirapan ko rin. Po? At sa harap ng Diyos, ikaw na nagbigay sa mga tao responsible, mahirap, masipag sa church, i-bless ka ng Panginoon. Marami kami kamag-anak na mga halimbawa, kapatid ko, lasing ko, paano ko tulungan yan? Tinulungan ko lang yan nung nagkaroon ng prostate cancer at humihingi ng tawad. Mano, patawarin makukunya, nagsisisi na ako. Wala. Pero sige, kapatid ang kapatid, yan ang dahilan. Sabi ko ka noon, Christian ang tatay natin, mga kapatid mo, mga pastors, ganyan, talagang nagsisisi ako. Doon ko na nagtipulugan. Sawa ng Panginoon, nakasurvive sa prostate. Ngayon, pag nabakas ka na, tutulungan kita, pero mag-active ka sa church. Ganyan po ba? Ganyan ang feeling natin pag spiritual tayo. Number 7, we love to hear God's word and willing to be corrected. Pagtarnan ka, ayaw mo ang nakukorek. Hello? Amen. Pero kapag ikaw ay spiritual, ay ganun na. Si Tan Ramirez noon, ang problems lang sa kanya, sigarilyo. Sabi niya sa akin, dahil dito sila nakatira noon, bago lumipat noon, sabi sa akin, sa totoo lang, nabubwisit ako sa sigarilyo ito. Kung bakit hindi ko matanggal-tanggal. May nag-warning na sa akin na doktor na mataas na ang nicotine ko, pero pambiro, sermonan mo ako ng sermonan kahit sa public. Pag nakita mo ako magsisigarilyo, sabihin mo. Kaya minsan nga, bago papasok, nagkasalubong kami, pinaspos niya yung sigarilyo, aray sabi. Kasi yan ang gusto ko. Dahil pag nagsisermonan ako, nababawasan ng paninigarilyo ko. Yan ang spiritual. May basis siya, pero spiritual siya. Po? Ayaw niyang matanggal. Hanggang sa natanggal na niya, kaya lang naging cancer na. Marami namatay dahil sa sigarilyo. Si Dr. Liban sa Baguio, kaibigan natin, nung una ako naging pasyente niya. Finally, sa akin nagpapatulong, nung gumalik na ako, sa akin nagpapatulong kung paano niya matanggal yung sigarilyo. Kung saan-saan ang effect ng nicotine, pag sa throat, cancer of the throat, pag sa paa, o kahit saan sa lungs, karamihan sa lungs. Meron akong pinos sa ikip, tignan ninyo kung makita nyo. Para maniwala sila, sabi niya, yung pakwal, tinanggal ang laman. Linagyan ng bulaklak
sa loob. At tapos binutasan. Ano? Bulak. Anong bulaklak? Spiritual ako eh. Kaya ako talaga makorik. Mali naman talaga. Anong bulaklak? Bulak. Kapas. Linagay sa loob. Binutasan niya, linagyan ng sigarilyo. Mga 20 yata. 100 yata o hindi ko na matandaan. Tapos sinintihan lahat yung sigarilyo. Nung naubos na, tinanggal ang tinigal yung bulak, ginanon mo, nako, mantikan itim. Ganon ang nicotine. Pag dito sa lungs, cancer of the lungs. Pag sa tiyan, yung iba sa dibdib kung saan-saan. Yung iba bukol sa likod. Mahirap talagang gamutin ang nicotine. Biyaya ng si Dr. Levi, sabi, tumubo yung nicotine. Namatay pa rin. Wala pang nakita ng medical science na pwedeng pag-flush out ng nicotine sa area. Kahit ang Ramirez lang, pag nasisirko na, gusto niya. Ganyan ang spiritual. Pero po, ang taong karnal, saan ang mali? Pag sinabi mo mali yan, sa panggalit, pag spiritual ka, ay ganun ba? Mali pa lang yun. Pero kapag karnal ka, dami ka, arti-arti. Kaya, iba talaga ang spiritual. Gusto mong makinig ng salita ng Diyos dahil ikaw ay spiritual. Yung kaluluwa mo, malusog, masarap kumain ng salita ng Diyos. Kasi spiritual. Spiritual ka. Dapat? Amen. Okay, so next Sunday, pagpatuloy natin, this is a series sermon. Ito ang gusto ng Diyos para ma-repair ang lahat ng spiritual problems natin. Kailangan tayo maging spiritual. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ayaw ko maging karnal. Ayaw ko maging spiritual. Hello po?